Samantala, inaaksyon na ng Ombudsman ang reklamong plunder at direct bribery kaugnay sa 75 million pesos na umano'y election donation kay Senador Rodante Marcoleta. Nagbabalik si Juan Antonio. Humiling ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan na mag-issue ng precautionary hold departure order laban kina Senador Rodante Marcoleta, former Congressman Mike Defensor at negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Nag-ugat yan sa reklamong plunder at indirect bribery matapos irekomenda ng Field Investigation Bureau ng Ombudsman na sampahan ng reklamo ang apat kaugnay sa 75 million pesos na election donation para sa senador. Magsasagawa naman ng hearing ang Anti-Graft Court para tingnan ang bigat ng ebidensya mula sa Ombudsman at kung kakatigan ang hiling nito na PHDO. Matatandaan na ibinasura ng COMELEC ang reklamo laban kay Marcoleta dahil sa Peñera versus COMELEC doctrine. Depensa kasi ng senador na natanggap niya ang mga donasyon isang buwan bago magsimula ang kampanya. Pero ang mga paliwanag na yan hindi bumenta sa Ombudsman. Sakop daw kasi ito ng plunder at indirect bribery. Hindi raw kasi may ituturing na basta-bastang regalo ang 75 million pesos na tinanggap ni Marcoleta nung siya ay kongresista pa lang. Ipapasabpina ng Law Department ng COMELEC ang mga campaign donors ni Marcoleta kaugnay sa hindi nila pagsusumite ng Certificate of Donation noong nakaraang halalan. Yung COMELEC Law Department, anytime pwede mag-issue na yon nung tinatawag ng sabina para pasagutin naman yung mga donors doon sa aligasyon laban sa kanila ng Political Finance and Affairs Department natin. Handa namang ibigay ng COMELEC sa Ombudsman ang mga dokumento na makakatulong sa kanilang investigasyon. Kami naman kung sakaling kakailanganin nila ng mga dokumento, kung ano man yung mga kailangan, we will always support the Office of the Ombudsman. Ganyan din naman kami, pag may mga kailangan din kami sa opisina ng Ombudsman ng mga impormasyon, nagbibigay din sila. Pinag-aaralan pa rin ng COMELEC kung bubuhay nila o hindi ang kaso kay Marcoleta, lalo't wala pa rin naghahain ng motion for reconsideration sa nasabing reklamo. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Juan Antonio ng IBC para sa 13 sa tanghali, Congress TV.